Hello po, good morning wasting lahat. Welcome back na wasting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber ang tipong sasagutin. Ito'y galing po kay Aaron Ped. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, sabi daw po nila, yung oxytocin po ay nakapagpababa daw po ng production ng piglet kapag atin pong ginagamit. So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa oxytocin at saka kung ano bang purpose ng oxytocin po mga kaibigan. Dito po sa King Backyard Farm, ay yung mga oxytocin po, yan po ay pong ginagamit doon po sa mga inahing baboy na nanganak na medyo matagal po yung kanilang interval ng panganganak. So, paglabas ng isang biik, and then yung interval po sa susunod na biik ay umabot na po ng 45 minutes to 1 hour. Yan po sa mga panahon na iyan, ako po ay nagtuturok na po ng oxytocin. Kasi, bawal natin pong ipataas yung interval ng paglabas ng bawat biik. Kasi ang tendency po dyan ay mamamatay po yung mga biik na medyo matagal po nakalabas o medyo mataas po yung kanilang interval. Mamamatay po siya doon po sa loob ng kanilang birth canal po mga kaibigan. Kasi po sila po ay masuffocate doon po sa loob ng tiyan ng mga inahing baboy. Kaya sa mga panahon na iyan, kapag medyo matagal yung interval ng paglabas ng biik, dapat pong turukan ng oxytocin. Ang oxytocin naman po, ito po ating ginagamit o kapag tayo po gumagamit ng oxytocin, atin pong itong itinuturok kapag mayroon pong biik na nakalabas. Kasi ibig sabihin, kapag mayroon na pong biik na lumalabas po mga kaibigan, yung cervix opening ng mga inahing baboy ay nakabuka na po yan. Kasi nakalabas na po yung cervix. Ngayon, kapag tinurukan mo natin ng oxytocin yung inahing baboy, yung kanyang uterus po ay magkukontract. So, maitulak nyo pa, kaya po, maitulak nyo pa palabas yung mga biik na nandoon sa loob ng kanyang uterus mga kaibigan. Kasi pinupuga o tinutulak, nagkukontract po yung uterus po doon po sa likuran nating mga inahing baboy doon po sa loob ng kanyang tiyan. So pagka-contact ng uterus, may tulak yung mga biik, lumalabas po doon sa cervix. Kaya po, yung interval po ng panganganak ng bawat biik po ay mapaliit po natin. So mataas po yung chance na mabubuhay po sila lahat. Hindi po sila mamamatay po mga kaibigan. Kasi nga po, kapag medyo matagal yung interval, mataas yung chance na yung mga sumusunod na biik ay mamamatay po sila. Sa tanong po nating subscriber, kung nakaka-apekto ba yung oxytocin doon po sa piglet production ng mga inahing baboy sa kanya pong susunod na pagbubuntis, ang masasabi ko po dyan ay based po sa aking experience ay hindi po yan totoo, wala po yung basihan. Kasi po yung oxytocin po ay wala po siyang connection doon po sa piglet production. Kasi yung oxytocin, siya po yung pangpahilab, pagpaanak, hindi po siya for piglet production. Kaya kapag na-experience mo po na gumagamit kayo ng oxytocin, and then sa next yung pong panganak po ay medyo bumaba po yung piglet production ninyo, ay hindi po yan konektado doon po sa paggamit nyo pa ng oxytocin. Siguro, nung pinabulugan nyo po yung mga inahing baboy nyo, hindi po siya masyadong standing heat, hindi po siya, siguro may mga factor po na nakapag-apekto kung bakit po maliit na po yung kanyang pinapanganak na biik. Siguro stress siya sa mga panahon na pinabulugan, hindi po masyadong standing heat, pinapakain nyo po ng marami habang pinabulugan, and then yung feeds nyo po ang pinapakain pagkatapos mabulugan ay sobrang marami din. Yan po yung mga factor po kung bakit po mababa na po yung piglet production. Hindi po yan sanhi ng oxytocin po mga kaibigan. So yan ating vlog ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.